Ito na mga kakabsat, no? Na-interview na itong si Erwin Tulfo, mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy, no? Marcoleta flood control probe meant to attack or destabilize the government. Bistado na talaga. O, sige, pasok. Ginawa niya po Oh, wait lang. na Rica, right? Opo. Yeah. Nakausap na ho natin sa telepono ang Senate Minority Bloc. Ayan, kanina pa natin kinukuha ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Pasok, Senator, good Senator, morning. good morning. Good morning, Danny and Rica, right? Opo, yes Yeah. po. Yes po. Thank you very much. Correction po, correction. Majority po, majority block, hindi minority block. Yeah, majority bloc. Naku, I'm sorry. Nasabi ko ba minority Ang bilis bloc? kasi magpalit, Senator. Nagpapalit-palit. Nahihilo na kami. Anyway, siyempre kayo ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Na ngayon din, meron din Blue Ribbon naman dyan. Yung block naman ni Marcoleta at saka ni Pia Cayetano. So for now, how are you taking all of this? Dahil mukhang sa Lunes pa dapat kayo Senator Erwin. Nag-enjoy po. Nag-enjoy po ako. It's very entertaining. Pang Netflix po, pang teleserye. Kasi po, yung hearing ko yan, hearing-hearingan kung tawag po dyan. Dahil illegal po siya, illegal, illegitimate, dahil nagdeklara na po tayo bilang chairman kahapon pa na ang hearing po ay for Monday. Yes. Number 2, kaya po illegal, sinabi na rin po sa Acting Senate President Gatchalian, wala pong hearing ang Blue Ribbon today. Upon my request, kaya diniklara niya po, so ginawa niya po, last night pa nag-issue ng memo na work from home po ang mga staff dahil in anticipation nga po magkakagulo. So nagkakagulo na nga po dyan sa labas, marami na po mga tao, nagbi-build up po yung mga tao. So wala pong staff. Wala rin pong, kaya po illegal dahil wala po mga members, yung secretariat po ng Blue Ribbon para mag-record, etc. Walang record. Wala pong mga tao doon. Number 3, illegal po because wala pong members ng minority. Dapat pag Blue Ribbon po, may members po ng minority. Kami po na majority, hindi invited. Sila-sila lang. Paano po yun? Sila po na minority. Then they believe that they are the majority. Pero mas marami po kami inamit. 10 lang po sila. Tapos 4 lang po sila. So, illegal po talaga from the very start. Ang purpose lang po na pag-hearing nila to grandstand, optics, press release dahil pinipick up po ng mga mainstream media at saka social media. Okay. Boss Danny and Miss Rica. Pero Senator Erwin, whatever, ang sinasabi mo kasi, walang secretariat, di ba? So walang proper recordings itong nangyayaring hearing nila. Illegal nga, sabi mo. Tapos puro optics lang ito, walang staff, tapos walang minority na represented dyan. So ibig sabihin, this will never appear in the Senate Journal. Correction, Boss Danny. Walang majority. Puro sila minority na ngayon. Okay. Wala naman yung members ninyo, yung majority. Wala po. Yung ibig sabihin, ganito na lang po, para mas malinaw. Walang miyembro ng the other side. Okay. So, wala po dapat po balance po yan. Meron sa kanila, represented sila na minority. Paano naman po yung majority not represented? Pangalawa, wala pong recording dyan. Hindi po papasok sa journal yan. So wala nga. Alam naman po nila yan Walang Okay. record. Sila lang nagkikwento-kwentuhan talaga. Ang purpose lang po nila, Is to grandstand. mapanood ng mga tao sa social media, mapapanood ng mga tao sa mainstream media to grandstand, to attack the government. Yun. Alam, pinaka-purpose po niya, pinapanood ko, basa ko po, paulit-ulit na nag-deliver ng pera sa Ilocos, sa Babla, to destabilize the government, the chief executive. Okay? Nasabi na po nila dati yan. Sasabihin na naman, na-submit na po nila yung statement nila niyan sa ombudsman. Sasabihin na naman ho ngayon. And then sa Monday, they're expecting na sasabihin na naman nila at magiging, kaya malakas po ang loob nila kasi invited sila sa Monday na resource person. Nagdadalawang isip na po ako ngayon na magiging official pa ngayon yung sasabihin nila. Nagsalita na po sila sa media ngayon, nagsalita na po sila sa lahat. Pagkatapos sa Monday, invited pa sila. Nauna na po sila nagsalita. Iniisip-isip ko, pag-uusapan po namin at saka ng secretariat po ng Blue Ribbon kung iimbitahan pa sila kasi ang sarap naman ng buhay.
Okay. Nag-announce na sila sa media, sa social media. Pagkatapos, i-invite pa sila para ma-record yung sasabihin lang official. You're Sir- meaning to tell us, Senator Erwin, sorry po, itong 18 Marines na ito, invited for Yun. Monday, na supposedly ay dapat po magsisimula ng hearing on your block. Opo. Kasama sila dapat sa invitation. Sinulatan po sila kahapon, Boss Danny, Ma'am Rica, Mhm. sinulatan sila kahapon. Cancel ang hearing today. Mhm. Move on Wednesday, ay Monday. Monday. Sabi ko, Monday. Mhm. Natanggap naman nila. Confirm ba Okay, sila? Nag-confirm? Nag-acknowledge po sila, Senator. sabi ng ng Senate Secretary na pinadalhan po sila ng notice. Pero nag-confirm, wala ko pang confirmation. Hindi on pa Monday. kami nag-uusap ng Senate Secretary kasi ang namomonitor namin kahapon, nag-organize sila ng grupo na magpe-prayer vigil. Opo. Ngayon po, nagkakagulo doon sa labas. Opo. Paano pa ngayon? May question now is, nauna na kayo, nagsalita na kayo dyan, naibigay nyo na. Lahat parang forum shopping na lang ito, Boss Danny, Ma'am Rica. Opo. Naibigay na nila sa ombudsman yung statement na, nagbigay na sila sa NBI. Ngayon, sa media, naulit na dati, pina-press release na nila yung mga pangalan, listahan ng mga tao tumanggap ng mga mali-maleta. Ngayon na naman, inuulit. And then sa Monday, magiging official pa yung sasabihin lang, redundant na masyado. Naibigay na nila. Kaya nga po, we're consulting with our lawyers. How is this, di ba? Paano ito ngayon? Meron na sila statement sa ombudsman. Lahat naman po ng magiging meeting po, ng hearing po namin, mga pieces of evidence statements will be submitted to the ombudsman because that's the proper forum. Opo, but I would have to ask this then, Senator Erwin and partner, no? Dahil bagong constitute lang din po ulit yung Blue Ribbon Committee na ikaw po ang mamumuno. At hindi pa rin naman po nakapagpasa ang minority na sila Marcoleta Block, kung sino ang magiging miyembro ng bagong Senate Blue Ribbon Committee na magko-convene on Monday. Yung magiging hearing po ba ninyo sa Monday dahil hindi din po tapos yung pag-constitute ng Blue Ribbon Committee, magiging valid din po ba kung hindi rin po kayo buo without their minority members? Ms. Rica, naisip ko na po yan. Na-consult ko na rin po yun sa Senate Secretary. Kinestyon na rin po ako. Paano nga ito, Chairman Tulfo? Ang sagot ko po, invite all of them. Total 22 lang kami. Invite the 12 senators from the majority, 10 from the minority. Invite. Kasi usually po, ang member po ng Blue Ribbon, 17 total kasama Yes, ex-officio. tama. 7-5 na lang po Di sinama ko na lahat. Oo. But if Para wala nang usapan, walang din na nila. They don't need to submit. Yung minority, they don't need to submit the list. Opo. Kami nga po, nung sa minority kami, hindi talaga kami hiningan But if they boycott the hearing on Monday, sir, hindi pa rin po kayo makaka-constitute ng Blue Ribbon Committee, di po ba? Depende po. I will have to consult na naman po mamaya. Sa dami ng gulo po na nangyayari yun, I have to consult with our experts po sa Blue Ribbon kung yung majority members pa will constitute a quorum. Quorum po ang kailangan kung lahat po kami member na 12 na mag-attend, may quorum po kami. Oo. So ito, Senator Erwin, dahil kanina ini-invoke na naman kasi ni Senator Cayetano that under the rules nga na Senate rules, 13 dapat na hindi siya pwedeng mapalitan. So feeling niya, siya pa rin yung moral, legitimate Senate President. So ang tanong po dapat sa kanya, Sir Danny, nag-elect ba kami ng Senate President? Ayun na nga, tinatanong niya. Did we elect a Senate? Do we have a new Senate President? No. We only have an acting Senate President under na Senate pro tempore namin na si Win Gatchalian. We know that. We know the rules. Yung We cannot 1949. elect a Senate President, but we can unseat a Senate President by a majority vote. Kaya nga po inunseat namin, pero the Constitution says it has to be 13 to elect a Senate President. Yes. So right now, hindi na po siyang Senate President dahil may acting, while there is no Senate President yet, the pro tempore is the acting Senate President. Oo. So in the meantime, na merong impasse, may gridlock, ang tao bayan na naman nakabantay dyan Sir, dahil... Well, actually, there's no, Boss Danny, there's no impasse na because there's already the majority. Kung kahapon po yan, na bago dumating si Cheese, meron po nga stalemate deadlock, Okay. 11-11. Lumipat po yung isa, so nabawasan sila 10, kami po yung nasa 12. Okay. So na-break na natin po yung impasse na yan.
Pero Ano parang, pa ang gusto nila? parang yung sinabi naman po na statement ni Senator Cheese Sen Erwin, sabi niya, I don't want to take any sides. I don't want to join any partisanship, Basta it's just ganyan. a sense So of parang duty. independent yung pagkakaintindi ko dun sa sinabi niya statement. But at the same time, Ms. Rica, when when a motion was filed na kung there's any objection, since there's no objection, the motion was approved. Tama. So effective na po yun dahil approved siya. Kasi po, he did not speak up. Kung kontra po siya, he Mm. could have said like, I Okay. refuse or I do not. Mhm. Or something to that effect na Mhm. hindi po ako sumasang-ayon na ibakante po ang lahat ng posisyon. Tinanong po malakas po Mhm. Pero part is, papipiliin sa ang side siya, hindi po talaga siya nagsabi kung majority siya or minority, di po ba? Wala po siyang sinabi, basta ang sinabi niya lamang po, ang kailangan po may quorum. So may quorum po kami kahapon. Opo. Yun po yung pinag-uusapan. malinaw, no? Yun po yung malinaw. Nagkaroon tayo ng Exactly. quorum. Ngayon, Opo. sinasabi na wala kaming quorum, wala kaming 12. That's 12 po kami. Mm-mm. Di po ba? Quorum. Kaya nga, 12 nga. So that constitutes a quorum. Kaya nga dapat talaga valid. Kasi nakausap din namin Senator Erwin kanina yung framer ng Constitution. Tama naman daw yung ginawa nyo. You have the number. Oh, 12. really? Kaya pwede rin kayo mag-change ng, let's say, chairmanships, which you did. Ako, tama po yun. To unseat po, Oo. to unseat po the Senate President, we have the authority po. We have the power because may quorum po kahapon. Pero, basing on the Constitution, we cannot elect a Senate President. Yes, kaya nga. We can only elect a pro tempore down majority leader and committee chairman. Kaya hindi po namin nga ginalaw Inalis lang namin siya doon dahil hindi kami makapagboto dahil malinaw, 13 ang Okay. kailangan for Senate President. Oo. So, how do you see this resolve? Kasi kung nagmamatigas din sila na feeling nila sila yung nasa right side ng Constitution, do you think na dadalhin na naman ito sa Supreme Court, yung petition for quo warranto, questioning yung legality? Nasa kanila po yun, Boss Danny. Sa Oo. kanila yun. Oo. Meron na pong ruling dyan, 1949, Avellino at saka Cuenco po, di po ba? Mhm. Noong 1949, sinasabi na 12 is a quorum. Tapos, I will give you a cite you an example also. Starting in 2008, Oh, 2008, meron na 2009. pong mga sessions kami na 12 lang ang senators. Starting 2008, na present si Senadora Loren, present Oh, si yung Senator pinakita ko Cayetano, kanina. present si Senadora Pia. Since 2008, 7 times po nangyari yun hanggang nitong 2015, June 2015. 7 Dami na times pala, na no? 12 lang ang senators and may quorum sila. Ba't hindi sila nag-disagree dati? Bakit kahapon lang nag-disagree? Oo. So marami pala kala ko yung 2015 lang Madami, at saka madami isa yan. yung 1949. Sabi, No, Boss Marami. Danny, Marami kung pala, gusto no? mo ba Oo. mautusan Legal, niyo no? yung reporter niyo, yung inyong Senate reporter, kaya nga, maraming na kumuha president. ng copy ng Oh. kumuha ng copy ng journal, Oo. pwede po yun isi-xerox namin para makita ho ninyo na since 2008 hanggang 2015, 7 Meron, times ipakita ko na nagkaroon ngayon. na 12 senators lang dahil yung iba nasa abroad. Yung iba, nung 2015, nakakulong yung tatlo. Yan, 2015 may nakakulong na 3. Nakakulong So, din yun. Exactly. Yeah. So in term itong pinag-uusapan natin, yung July 6 na impeachment trial, do you need to magkaroon uli, mag-convene kayo na dapat mag-quorum uli kayo to elect talagang si Gatchalian as the presiding officer? May ganun bang scenario? Pag-uusapan namin kung sino magiging trial manager po ang tawag. Okay? Impeachment Siya manager. po, impeachment trial manager. Siya po yung magsasalita doon, magmumonstra upon the... Wait lang, ipakita ko sa inyo kay saglit ha. Yung sinasabi ni Senator Erwin, ito. Ipakita ko na sa inyo. Ito yung binabakit niya dyan. Hindi lang nung 1940 something yan. May yung 2008. Nandyan si Ligarda, nandyan si Alan Peter, nandyan si Pia Cayetano. Present sila mga kakabsat. February 11, 2009. 12 lang sila kasama si Loren, si Alan Peter, at saka si Pia Cayetano. Silang tatlo, magkasamang tatlo yan sung February 11, 2009. Tapos ngayon, question nila, bakit? May quorum ba kayo? 12 lang kayo. 13 tap. Ay, kumag. Hindi lang minsan nangyari yan. Madaming beses na.
Okay, yung mga green na nakikita nyo, yan yung mga time na present. Yung mga taong yan na question yung 12. Ang kakapal talaga ng mukha, oh. May February 11, 2009, September 29, 2020, no, May 8, 2012, May 7, May 15, 2012, May 5, 2015, June 2, 2015. At saka kahapon, ay putragis, ilang beses na merong 12 senators quorum. Ay kumag talaga, oh, mabsat. O siya, balik tayo kay Senator Erwin. Putragis. Balik. Officer. Of course, si Senwin Gatchalian pa rin po, presiding officer. Okay. Medyo nalito ako doon, Senator Erwin, no? So, if ang sinasabi po ninyo, pagdating ng July 6, it will be Senator Sherwin Gatchalian who will be the presiding officer Presiding, ng opo. impeachment Yes. court. But And napag-usapan po namin na pwede pong and then we keep on researching right now, looking and seeking the guidance of legal luminaries na paano ba ito? Can we elect or appoint a trial manager? Sabi ng ilan, yes. So we're still checking. We will be asking po yung mga constitution conveners po natin. Opo, lang din po, no? Pag si Senator Sherwin Gatchalian po ang magiging presiding officer, isn't it tantamount to also, isn't it equal to also saying na he is the Senate President kapag siya po ang umupo bilang Senate Impeachment Court presiding officer? Acting Senate President. Hindi po niya rin. pwedeng i-claim na siya po ang Senate President dahil Opo, ang Senate President lang po ay iluluklok ng 13 senators. opo. Otherwise, 12 lang po eh. Opo. So, he continues to be the acting Senate Mhm. President. Yes po, but we still have to have the attendance of all senators to be present doon po sa impeachment court, di po ba? Pwede din po We'll itong- see, we will see po, Ma'am Rica, kasi if they will not attend, they're sending a strong message na ayaw po nilang matuloy yung hearing, yung impeachment trial. Oh, so pwede po kayo mag-impeachment trial na kayo lang po ang nandun? Di po Kaya ba nga po, under the pag-uusapan po Constitution? namin yan. Later po, may caucus po kami ulit. Mhm. Before daw nagsinediye na po kami, may caucus po mamaya ang majority. We will talk about it. Tsaka yung mga rules sa July 6 po. Opo. Okay, pero alam mo, Senator Erwin, from an outsider looking in, lalo na mga media, kasi 10 senators lang naman ang kay Cayetano di ba? How can the Senate effectively function kung 10 lang sila tapos siya ang Senate President? Yun ang siguro ang medyo magulo sa marami, di ba, Senator Erwin? Tapos kayo, 12, alam mo, you can always outvote them, di ba? Oh. Exactly. Kaya nga po, ayaw niyang pumasok. Ayaw nilang pumasok kahapon. Kasi kung nagbutuhan, Wala silang numero. Wala silang Wala numero. po. Tama po kayo, Boss Danny. Tama po kayo, Sir Danny. So kayon, kaya continuing ang inyong mga caucuses para at least ma-resolve yan. Kasi as far as parang may stalemate nga ganun, hindi, baka walang maipasa. So ibig sabihin, kahit 12 lang kayo pumapasok, meron kayo maipapasang batas, lalo na kung meron special Meron po. session. Di ba? Because may quorum po eh. 12 di ba? The quorum. Oo. So yun ang magandang ma-address kasi hindi na, pag wala yung 10 na yun, pwede pa rin kayo Buo mag-function. pa rin. Buo pa rin yung diba? quorum. Lalo na kung may special session, it looks like mukhang the President is acknowledging naman yung nangyari kahapon at saka Yun. yung House, Yes, di ba? yes. Senator Erwin. Opo, tama po kayo, Boss Danny. Ayun. Oh, Okay. Ako, gusto ko lang din malaman, Senator Erwin, may alam ka po ba na mangyayari ngayong araw? Kasi pinauwi na po ni Senator Sherwin yung mga tao, di po ba? Dahil wala namang pasok. Ako may alam po. May Ano? ugong-ugong po na destabilization po. The way it looks like dadami raw po na dadami ng tao. Nagpapatawag po sila ng maraming tao sa labas po ng Senado. Habang salita po sila ng salita doon, mag-grandstand po yung 18 Marines, okay? Mhm. Para doon yung image po ng gobyerno, sasabihin ng tao, yung pala, ganito pala. Kahit na po illegal po yung kanilang sinasabing, I don't even want to call it hearing. Mhm. Siguro assembly na lang, sabihin natin. Mhm. Illegal po yung kanilang ginagawa. Pero tuloy-tuloy po para alam po naman po ni Senator Cayetano na hindi po mare-record yun, hindi mailalagay sa journal. Pero sige lang, Mhm. kasi may nanonood, may audience po siya sa social May media. naniniwala May sa audience narrative siya. May Mhm. naniniwala Exactly. Hindi Alam naman, natin yan, Boss Danny, dahil nasa media tayo. Kaya nga, alam ko kung reporter galawan tayo. na Ikaw, ganyan. Naging bureau chief ka pa. Mhm. At alam mo kung
ano yung mga juicy na story. Yung chismis, ika nga. Pero wala naman pong lumalabas na papatayan ng ilaw tsaka ng aircon at wifi ngayon dahil dapat walang trabaho pero may mga tao doon. Wala naman pong gano'n. Nagsabi nga, actually po, yung mga legit na empleyado po, pinauwi na. So dapat po ang recourse lang. Pero mabait din po si Senator Win. Sinabi niya, hindi namin ugali yan. Pero kung tutuusin po pwede. Dahil sino ba yung, wala na nga pong trabaho. Di ba? Home at work from home. Yeah. Pero Senator Erwin, meron bang, kasi para to settle nga the issue, meron pa bang pwedeng sumama para maging 13 na kayo, wala nang problema? 2-3 po. Ang problema, hindi lang alam paano tatawid. Ganun ba? Kasi ang nakikita po lang yung backlash, banat ang abutin nila sa troll sa mga vlogger. Pangalawa, i-ostracize sila ng mga tao na ikang supporters ng grupo na kinaaniban nila. Pero at the same time, nagdadalawang isip na because of the fact na may pressure sa kanilang pamilya, sa kanilang church, sa kanilang community, hindi na po nila, pati mga anak nila pinagsasabihan, Daddy, yung school namin sinasabi, nagtatanong bakit di ka raw pumapasok. O Mami. At di lang din po doon, at Senator, tanong ko na lang din po, no, yung accusation na sinasabi ni Senator Jinggoy na siya daw po ay nilapitan at paulit-ulit na kinausap na Ay, totoo po yun. bumaliktad po, sumani po sa mayorya, pero di naman po siya nag-mention ng pangalan. Kilala niyo po ba kung sino yung sinasabi niya? Totoo po yung mga barkada niya, yung mga kasamahan niya. Pero yung pinapalabas niya na may kapalit. Yung may Bumaligtad kapalit daw atras po. ang kaso. Opo. Kaya hindi niya raw inatras ang kaso. Opo. Wala. Meron po sa mga kasamahan ko, ng mga kaibigan niya. Halos lahat naman po nung sa grupo ng majority ngayon, kaibigan niya lahat yan dahil kasabayan niya po. Sila Tito Sen, kasabayan niya po yan. Sila Sen Win Gatchalian. Halos lahat po, except lang sa akin. Si Sen Rapi, nakasabayan niya. Kinakausap po siya, totoo po yun. Pero sinasabi niya, para lumipat ako para alis ang kaso ko. Ano namang karapatan ng senador na sabihin na matatanggal ang kaso? Hindi naman namin hawak ang sandigan, hindi namin hawak ang ombudsman. Di po ba? Correct. Opo. How can you say that na mag-bargain na sama ka sa amin, dismiss ang kaso mo? Agoy. Baka tawanan ka ni Ombudsman Remulla. Opo. Baka pagalitan ka pa ng mga justices sa Sandigan Bayan na nakikialam. Are you gonna challenge him to name those senators na sinasabi po niya? Alam Well, naman ho convince yan, siya. maski na ho, hindi po bawal ho yun, Ma'am Rica, na hihikayatin ka. Hindi po masama yun. Normal po yun pag may kudeta. Na pare, dito ka na. Kasi magbabarkada kayo. At the end of the day, pare, sama ka na dito, huwag ka na dyan. Kailangan namin ng numbers para makuha namin muli yung bilang. Uso ho yan pag may kudeta. That's reality. Yung ano lang talaga, yung pag-accuse na sumama ka para i-drop yung kaso laban sa'yo, yung nagpapabigat. Paano nga po, dun sa paano statement niya. i-bargain po ng isang senador Oo. ng barkada niya, hindi naman po member ng Sandigan, hindi rin po under ang Sandigan sa Senate, sa Senate President, hindi rin po under ang sa minority leader, hindi rin under si Boying Remulla, ang ombudsman sa Senado. Opo. And So, ano po paghuhugutan ng pangako na yon? Di po opo. ba? And finally, Senator, before we let you go, no, what's gonna happen on Monday sa Blue Ribbon hearing na kayo po mag-head? Tuloy po yung hearing, titingnan po natin. Ngayon, i-reassess na lang po natin kung imbitahan ba ulit yung 18 na yan. Nandiyan na ho lahat. Pero alam mo, Senator, medyo naano lang ako doon sa sinabi mo. Sana how soon can that happen? Sabi nyo, mga 2 o 3. Kailangan nyo lang isa matapos na mabuo lang yung 13 di ba? So hindi lang po alam very na positive baka- ka ba na mukhang mangyayari ito within the week? Oo. Before the weekend? Hindi ko ho masabi kasi may somebody's talking to them right now. Salamat po, Pastani. Okay, maraming salamat. Thank you, Senator Erwin. Senator Erwin, thank you Salamat. Yan ho, si Senator Erwin Tulfo, member ng Senate Majority Block at chairperson ng siyempre Senate Blue Ribbon Committee. Kagulo. Alright. Salamat, Erwin Tulfo, mga kakabsat. Diyos ko po, live na live kanina, no? Interview po yan. Ngayon, jump tayo. Talon tayo, Mabsat. Countdown muna tayo, Mabsat. Next topic tayo.